of Christ, Jesus is soon to come. The scripture says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Naanyayahan po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita po ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, ngunit bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay nga na nandito kami sa lugar na ito upang magbigay ng papuri at pagsamba. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan sa mensaheng ibababa mo ngayon. Ako po ay magsisilbing tagapagsalita mo lamang. Tanging ikaw po, Panginoon, ang maririnig namin sa mga oras na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Yan. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po ba? Yan. Magandang umaga po sa lahat ng nasa on-site and online. And today is the last Sunday of this month. At napakaganda po ng ating topic na Blessed Hope. Sabi nga po namin, nung iniisip po namin mga magiging tema natin this year, siyempre, kinoconsider po natin, ano na po ba yung need ng church natin? And this topic is very needed na maging malinaw po sa ating mga Kristiyano. Na bilang tinanggap na natin si Jesus, madalas po kasi maraming nagiging stagnant, pagkatapos tanggapin, okay na, hanggang doon na lang. Pero
after po natin tanggapin si Jesus, dun nagsisimula yung buhay na walang hanggan. Ano na yung ine-expect natin? Are we just expecting the blessing na pwede po nating matanggap dito sa mundo? Or are we expecting yung eternal blessing na binibigay po sa atin, na inihanda sa atin ng Panginoon? Pero ang tanong, tayo po ba ay handa na para dun sa biyaya na dito na blessed hope? So ito po, ang ating binasa po ay the parable of the 10 virgins. So sino po nakakaalam? Sige po, para lang narinig nyo na, alam, may idea sa parable of the 10 virgins. Okay, thank you po. At least meron po akong idea kung sino nakakaalam para alam po natin kung paano natin siya hihimayin. So dito po sa parable of the 10 virgins, ay nasa ibang ano yata yung slide yun, Jason, no? Ito po yung, nung simula pa nung umpisa, sinasabi na pinag-usapan natin is yung eschatology. Sige nga po, sabihin nga po natin eschatology. Ayan, yan po yung spelling na eschatology. So ang eschatology po ay study of the end times. So hindi lang naman po dito natin sa church na lirinig itong nasa mga huling araw na tayo. Kahit po yung mga ibang religion, sinasabi po ito. So lahat, merong paghahanda dito. Sinasabi nga po, we are in the last of the last days. Kumbaga ba, kung ito po yung last days, ito yung dulo, nandito na tayo. And makikita po natin yan sa mga nangyayari sa paligid natin. If we are being aware po sa mga nangyayari, nasa last at the last days na po talaga tayo. And this story is a clear illustration. Yung parable po na to ay malinaw na paglalarawan ng mangyayari sa last days. Na sa una pa lang, na-mention na merong ilan sila? 10. 5 ay hangal at 5 ay matatalino, marurunong. Sa umpisa pa lang dinescribe na yan. And it describes also the Christians that we have in the last days. May mga hangal, may mga matatalino. Hindi po sinasabing kalahati kasi kalahati eh. They are just categorizing yung dalawang klase po. The foolish and the wise. Ang tanong, nasaan tayo? Pero para po mas exciting, kasi sa una pa lang, verse 2 pa lang doon sa binasa natin, dinifferentiate na sila. Minsan po kasi, pag may mga kwento, kinikwento muna, tapos saka sila i-differentiate. Dito, sa una pa lang, sinabi na yung pagkakaiba nila, tapos saka in-explain. Pero, sa totoo lang po, etong dalawang set na to, meron silang pagkakaparehas. Ang dami nilang pagkakaparehas po. Tignan po natin. Una po, na pagkakaparehas nila, similarities nila, lahat sila invited. Tama? Lahat po sila nandun, invited. At lahat sila nag-respond positively. Lahat sila umattend. Actually, sa translation ng English, they are bridesmaids. Kumbaga abay, kung nakapag-abay na po kayo sa kasal, sila po yung naghahanda. Kumbaga ba, naghahanda sa lalakaran nung ikakasal. Next is all 10 had gone out to wait for the bridegroom. Lahat po sila naghintay na darating yung lalaking ikakasal. Lahat sila waiting. Next is all of them had their lamps with them. Lahat sila may dala-dalang ilawan. Mamaya po explain natin ano yung ilawan na yan. Next, all the virgins wanted to see the bridegroom. Lahat po sila, kaya sila nandun. Bukod sa hinihintay nila yung bridegroom, gusto nilang makita. Next po. Sunod, all were in the right place, at the right time, for the right season. Lahat sila nasa tamang lugar. Kung saan dumating yung bridegroom, kung nasan yung kasalan. Lahat sila nandun sa time ng kasal. Lahat sila may tamang rason bakit nandun. Next, similarity. All of them wanted to go to the wedding banquet. Wala pa po kasi sila doon sa mismong kasalan. Lahat sila gusto nilang makapasok doon sa kasalan na yon. Next. All had some oil in their lamps at the beginning. Lahat sila nung una, merong langis yung kanilang ilawan. And next. All fell asleep while waiting for the bridegroom. Lahat sila nakatulog. Napansin po natin yan, di ba? Lahat sila. Dami lang pagkakaparehas, no? Next po. All were awakened by midnight cry. Di ba may sumigaw? Andyan na yung lalaki ikakasal. Lahat sila nagising. Next. All 10 virgins got up to prepare their lamps. Lahat sila, pagkagising nila, kinuha nila yung mga lamps nila, sisindihan na nila. Next.
All appeared to be equally prepared for the bridegroom coming. Lahat sila mukhang handa. So, ang daming similarities. Ba't ano pa pag-uusapan natin? Pero, ito po kasi maganda sa pagkakasulat ng Bible. Makikita natin na hindi aksidente yung pagkakasulat ng mga words na yan. Na bakit sa verse 2 pa lang, sinabi na kagad yung differences nila. And with these differences, makikita po natin yung distinction nila. At dito, papasok yung tanong kanina sa video na, are you ready? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, are you ready? Handa ka na ba? O let's just say, handa ka ba? Diba? Madalas po ganyan. Ang dami natin pinaghahandaan sa buhay. Ang dami nating preparation sa ginagawa. And even sa pagpunta po natin dito, we are preparing ourselves. Naganda tayo, naligo tayo, nagbihis tayo. Sana din, kagabi pa, naghanda na tayo. Sige, pakita na natin title natin na Are You Ready? We are preparing for a lot of things. Na nag-e-exert tayo ng effort. Natatanda ko nga lang po, dati minabasa ako sa Our Daily Bread. Sabi, ang paghahanda daw sa Sunday service, gabi pa lang. Kaya matutulog ka ng maaga, ihahanda mo na yung damit mo, tapos ipe-prepare mo na yung puso mo, excited ka kasing ma-meet or makatagpo ang Panginoon. Pagkatapos na isang buong linggo mo, dami mong pinagdaanan, Lord, ito na, makakapiling ulit kita sa sambahan, sa tahanan mo. And we have these 3 questions. Sabi nga po, questions open our mind. Ang mga tanong, binubuksan ng ating isipan. Na doon tayo mas nagkakaroon ng self-realization, ano nga ba talaga yung nangyayari. So we have questions here. Are we really ready? Kanina, tinanong yung katabi nyo, tinanong kayo ng katabi mo, ready ka ba? Ready ka nga ba talaga? Paano mo malalamang ready ka? And may this question, as we answer it, as we have the realization tungkol sa mga sagot sa tanong na to, ay hopefully, after po nating pag-uusap natin na to, after natin pag-usapan to, masasabi mo sa sarili mo, Lord, ready nga ako. And in case na hindi mo masagot, may this question give you a realization na, Lord, gagawin ko to para masagot ko yung tanong na to na, are we ready? Ready na po kayo? Okay, first question is, do you have the oil? Meron ka bang langis? Tanong mo nga katabi mo, do you have the oil? May langis ka ba? May dala ka bang langis ngayon? O baka naglalangis lang? Okay. Ayan po. Sabi dito, sa verse 2 to 4, ayan, 5 of them were foolish and 5 were wise. Ito po yung sinasabi ko pa kanina. Verse 2 pa lang, umpisa pa lang, dinifferentiate na kagad sila. Kahit pa ako na binabasa ko, sabi, grabe naman, ano kagad? May pagkakategorize kagad, pero it has a reason. Sa verse 3 and 4, in-explain agad. Bakit tinawag silang foolish, but tinawag silang wise? Sa verse 3, the foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. So dito po, sa ibang translation kasi, sa NET, sa New English Translation, may nakasulat ng extra. Pero dito po sa iba pang translation, wala talaga silang baon. Yung langis na meron sila, dun lang sa lamp o sa ilawan na meron sila. Kung ano lang yun nandun, hindi sila nagdala ng extra. Verse 4, sabi, dito describe naman yung mga matatalino, marurunong. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So sila po ay may dalang lamp. Ay may dala silang oil, bukod dun sa lamp na dala-dala nila. Kasi siguro ang isip ng mga full, sabi, ilaw lang eh. Nagdala na nga, gusto pa. May baon pa. Parang ano lang yan, nagpaplano eh. Nagplano na nga, gusto pa, to pa rin. So dito po, may dala na nga akong lamp eh. Gusto pa, magbaon pa ako ng langis. So dito po, tignan muna natin, bakit natin tinanong na do you have the oil? Ganong ka-importante itong langis? Hindi lang po sa parable na ito nabanggit yung importance ng oil. So para lang po malinawan tayo, kasi minsan yung isip natin ng lamp, para siyang gasera,
Parang yung kasi mga pictures sa Sunday school, o tinuturo sa atin ng bata, o kaya baka kayo para sa genie na ganon, hawak-hawak nila. Pero sa totoong context po, ito po yung itsura ng lamp. Sige, nak. Ayan. So, para po siyang torch. Yes, torch po siya. Sa Greek word po is lampas. So, torch po talaga siya kasi ang trabaho nga ng bridesmaids, iilawan nila yung daraanan ng ikakasal. Alam naman po natin, noong panahon nila, walang kuryente, walang mga poste. So, kailangan maliwanag yung dadaanan. So, dito po, yung gantong torch, kailangan talaga may baon kang langis para magsindi yan for several hours. So, yung mga wise, alam nila na kailangan nilang magbaon ng langis kasi hindi naman nila alam exactly kung anong oras darating. So, matalino. Matalino ang naghahanda. Hangal ang nagpapabaya. Okay? Ayan po. So, ganon. Pare-parehas naman, katulad po ng pinakita nating similarities kanina, pare-parehas sila may dalang lamp. Uy, mukhang handa silang lahat. Eto na. Nung kailangan talaga yung lamp, lumabas na yung tunay. And with this, the oil represents spiritual preparedness or spiritual readiness. Gaano tayong kahanda spiritually? Yung pong ginagawa natin preparation dito sa church, it is just a practice lang po ito ng preparation ng pagdating ng Diyos. Hindi po natin alam kung kailan eh. Pero at least, lagi tayo nagpa-practice na pag dumating na siya, handa na tayo. Di ba nakakainis manood ng mga performance na nung mismong araw ng performance nagpa-practice? Yung sa stage siya nagpa-practice. Ang kalat, ang dumi, hindi magandang tignan. Lalo na sa harapan ng Diyos. Wag nating hayaang abutan tayong makalat kasi hindi tayo naghanda. And in the Bible, very, very beautiful po ang representation ng oil. Nabanggit po ito sa Psalm chapter 3, verse 23, verse 5. Ayan. Pakaganda po na explanation dito. Ito pong Psalm 23, awit chapter 23, it is about God being our shepherd. So tayo po, hinalintulad tayo sa mga tupa. Ang tupa kasi medyo engot. Ano po talaga yan eh? Hindi po talaga sa mega, engot po talaga sila. So, kaya yung mga shepherd, meron silang pang ganon. Kasi, ang tendency nila, pag naglalakad sila, dire-diretso lang sila. So, kahit mahulog na sila sa bangin, wala silang alam. So, kailangan po talaga nilang i-guide. Kailangan silang kawitin na, uy, huwag ka dyan, dito ka. Yun, kailangan talaga nila ng guide. So, ito pong Psalm 23, ina-explain kung paano nagiging shepherd si Lord sa atin. And sa verse 5, na-mention doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Ang ganda po ng illustration na to. Explain ko mamaya. My cup overflows. So, anong ibig sabihin? Na-explain yung sheep dito. Tapos si Lord, nagiging shepherd. Bakit may anointing ng oil sa head? Ang dinidescribe dito ay yung sheep. So, ito po yung explanation dyan. Trivia. Yan, buti na lang umaten ka ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang umaten ka ngayon, malalaman mo to. Ayan po. So, ito pong mga sheep kasi, yung mga langaw, mga flies, nangingitlog sa mga butas ng mukha nila. Nangingitlog sa ilong, sa tenga, sa mata. Tapos, ang tendency, pumapasok yung itlog, tapos nagiging worm sa loob nila. So, ang tendency yung worms, tumutubo na sa loob, masakit sa ulo, so yung sheep, inuumpog yung sarili niya kasi sakit-sakit na. So, para maprotektahan po yung mga sheep mula doon sa flies na yon, ang ginagawa talaga ng shepherd, binubuhusan sila ng oil sa ulo para matanggal. And then eventually, they will have peace. Tapos, kakalma na sila. And that is the reason bakit yun po yung nabanggit dito. Na every time na parang yung demonyo nangingitlog na sa mga utak natin at gusto mo na umpog yung ulo mo, balik ka sa Lord. Humingi ka ng anointing. Hingin mo ulit yung langis sa Kanya. He has an overflowing oil. Hindi limited ang langis ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, hilingin sa Kanya. And with this,
The oil represent the Holy Spirit. Kaya nga po nung nag-ascend si Jesus sa heaven, iniwan sa atin yung Holy Spirit. Ang tanong, kanina ang tanong natin, may langis ka ba? Ngayon, ang tanong natin, nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Baka kaya kayo naabutan na inuumpog mo yung sarili mo kasi nangingitlog na yung kaaway sa utak mo. Nagiging worm na siya. Ang sakit-sakit na, tinitiis mo pa. We need a shepherd. Kailangan po natin yung langis. We have to live a life of faith. And we are talking here about personal righteousness. Kanya-kanya po ang dala ng langis. Hindi pwedeng, ikaw muna magbitbit ng langis ha. Sige, dito na lang ako sa bahay. Okay na ako dito. Hindi po pwede. Tatandaan ko nga nung dati yung lolo ko po. Ayan, nasa langit na rin si lolo. Kasi hindi na siya umattend ng church noon. Tapos sabi ako, makulit po ako. Ba't ka na naman umattend ng church? Kasi ang routine po kasi namin noon, diyan kami sa Tansay, sa Amapola. Uwi ako, di ka na naman umattend ng church, ganyan. Parang minsan sinasaway na ako ng mga mamit daddy ko kasi baka daw nawawala na ako ng galang. Kasi nandun yung kakulitan ko. Tapos, nanaginip daw siya. Minsan, bumabiyahe kami na naginip daw siya. Parang may mga demonyo daw, ganyan. Tapos parang kami umakit na daw sa langit. Tapos kakapit daw siya sa paa namin. Yun daw yung panaginip niya. Sabi ko, hindi ka pwedeng kumapit sa paa namin pag kinuha na kami ni Lord. Kaya magsimba ka na. So, lumipas mga ilang buwan. Later on, nagsimba na rin po siya. And bago siya mamatay, nung time na nagsasuffer siya sa cancer, huli namin kanta is yung Katapatan Mo, O Diyos. And I am very confident. Siguro nalulungkot lang tayo dun sa mga mahal natin sa buhay pag nawawala. Kasi mamimiss natin sila. Pero kung confident ka na mapupunta ka sa langit, you will be excited for them. Kasi alam mo na yung nilulook forward natin eternity, nandun na sila. And with this, kagaya nga po ng sabi ko kanina, kanya-kanyang dala ng langis. Hindi mo pwedeng ipadala sa asawa mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, o sa anak mo. Kanya-kanya po tayong bitbit ng langis dito. At kanya-kanya tayong hingi sa Diyos ng anointing. So dito po, nabanggit nga doon na yung mga wise virgins, they came prepared. May bitbit sila. Alam nila na hindi sisindi ng matagal yung torch nang wala silang bitbit na langis. Kaya nag-prepare sila. Yung readiness po nila, it represent us. Tayo po na mga mananampalataya. Itong parable na to ang kausap ni Jesus dito, mga disciples niya, mga tagasunod niya na. Malinaw na sa kanila yung word ng Lord. Na dito pong readiness na to, paano ba natin inihahanda yung sarili natin na every day we are sustaining our relationship with God. Every day po ang pagsusustain, every day yung oil. And yung spiritual resources na meron tayo na kailangan natin para magpatuloy kay Christ. Bit-bit po ba natin palagi? Araw-araw, oras-oras. So yun ang mga foolish virgins na describe po, they were unprepared. Wala silang oil. Nagpapanggap lang sila na magiging tagasindi sila. Meron akong dala. Magla-light ako. Nung time na ginabi, di ba sabi po doon, dumating, hating gabi. Hindi nila ina-expect nagagabihin ng ganon Ang expect lang nila, sige, punta ako doon. O kaya minsan ganyan tayo lalo na sa mga bata, di ba, pagpapasok ng school. Pumasok na nga, gusto pa may dalang ballpen. Pumasok na nga, gusto pa mag-review. Ayan, may mga ganun tayo Pero dito, yung mga foolish, wala silang dala. And dito, lulutang at lulutang talaga kung ano yung nasa loob mo. Kanina ang dami kong pinresent na similarities nila. Pero dahil lang sa isang oil, dahil lang sa extra oil, lumutang kung ano po talaga yung pagkakaiba nila. Kung ano talaga hindi nila dala. Lumutang sa ating mga Kristiyano, ang lulutang sa atin na kapag niliglig na tayo ng pagsubok, totoo pa ba yung pananampalataya natin? Totoo pa ba yung nasa loob natin? Or are we just relying on rituals, appearance, pero ang totoo, ang lalim ng pagkakababaw? Di ba? Mukhang malalim pero mababaw talaga.
Magpo-pause po ako. Namnamin po natin. Do I really have the oil? Or am I just doing this? Kasi linggo na naman, as usual, sisimba. Minsan nakakatakot, lalo na pag nasa ministry ka, pag nag-autopilot ka. Alam niyo po yung autopilot. Usually kasi mga piloto, hindi naman sila yung parang nagdadrive. Pag pinindot na nila yung autopilot, automatic na yung umaandar sa ere. Minsan sa ministry, sa pagsaserve sa Lord, may tendency din po tayo mag-autopilot. And pag nag-autopilot na tayo, balik ka sa Lord. Lord, hindi. Kailangan excited ako lagi. Kailangan yung ginagawa ko kasi maglilingkod ako sa'yo. Ikaw yung paglilingkuran ko, hindi ako autopilot. Nakakatakot po. Ang dami ko na pong nasaksihan na minsan na nilang nabanggit na nag-autopilot sila. Ngayon wala na sila. Wala na sila sa pananampalataya. Kaya medyo po tayo, wag po tayo magpaka-relax pag nagiging komportable na tayo sa ating paglilingkod. Balik tayo sa Panginoon. Katulad po ng mga, kahit sa pagdadrive, di ba po, ang pinakamaraming record ng mga na-aksidente na driver ay yung mga bihasana sa daan. Kasi kabisado ko na yan, alam ko na yan. And alam niyo po ba, di ba si Kobe Bryant namatay? Ang piloto niya ay hindi baguhan. Matagal ng piloto. At dahil sanay na siya, hindi na siya nag-check. Kahit po tayo, ganyan tayo eh. Pag sanay na tayo sa ginagawa na natin, hindi na natin check. Kahit nakapikit ako, kaya ko nang gawin yan. And tendency, nung time na hindi siya nag-check, buhay ang kapalit. And with us also, pag hindi natin siya-check, di ba, minsan may mga OC tayo eh, di ba, sa bahay natin, nakarating ka na doon, napatay ko ba yung kalan? Meron akong friend na gano'n, nagtataksi pa pauwi para lang i-check kung napatay niya ba yung mga nakasaksak. Sana gano'n din tayo sa spiritual life natin. Nagiging OC tayo. I-check natin every now and then, dala ko pa ba yung oil ko? May baon pa ba akong extra oil? Na kapag dumating yung Panginoon, may bit-bit ako. Are we still filled with the Holy Spirit? Do we still have the fruit of faith? Are you actively pursuing a relationship with God that will sustain you in times of trial and waiting? Malamang po, baka po marami na sa ating naiinip. Darating talaga yung time na aantukin tayo. Lahat sila inantok eh. Naiintindihan po natin yan. Ang mahalaga, may dala ka bang oil? Next question. Ayan, nagulat siya. Next question. Yan yung gusto ko nagugulat kayo eh. Next question, number 2 question. Do you know who's coming? Sige po, tanong niyo ulit yung katabi niyo. Do you know who is coming? Kilala mo ba kung sinong darating? Kilala mo ba? Tanong, kilala mo ba talaga? Baka nakikijoin ka lang din. Katulad nung 5 foolish, nakijoin lang. Kasi, yung wise, kaya sila nagdala ng extra kasi kilala nila yung darating. Ayaw nilang mamiss, kaya sila naghanda. Sabi nga dito sa verse 6, at midnight, the cry rang out. Sa pagdating po ng Panginoon, hindi iilan lang ang nakakaalam. Lahat magiging aware. Pero rapture po muna yung mangyayari, katulad nung kanina, hindi po malabong mangyari yun ha. Baka habang nagsasalita ako dito, biglang bumagsak, tapos ikaw mag-isa ka na lang. Ayaw po natin mangyari yon. Siguro yun ang pinakamalungkot na sana nung una pa lang dinala ko na yung oil ko. Sana nung una pa lang kinilala mo na kung sino yung darating. Binigyan mo na ng pinakamataas na paggalang. Kasi once we are not preparing for someone, hindi natin ito binibigyan ng pinakamataas na paggalang. Di ba? Tayo lang, kunyari, gagraduate tayo, papa-makeup ka, papa-prepare ka ng nails, mag-aahit ka, papagupit ka. Kasi big day sa'yo yun eh. Ito big day to eh. Pinag-uusapan natin lagi yung big day. Pero ang tanong, handa ba talaga tayo? And the bridegroom here is no other than Jesus Christ. Alam niyo po yung ibang religion, sobrang prepare na nila to. Sobrang, kaso nga lang, outward nga lang. Pero ito malinaw sa atin eh. And the return of God
is the fulfillment of His redemptive plan. Dito po, pagdating ng kanyang muling pagdating, doon makikita kung ano ba talaga yung relasyon natin sa Diyos. And there was a midnight cry, suddenness of His return. Walang nakakaalam. Kaya nga sila pare-parehas na inantok. Kasi ang tagal. Tagal naman, naantok na ako. Tagal naman ang preaching. Tulog-tulog ka na. Talaga pong darating sa atin yon. Kahit po ako personally, dumating sa akin yung drowsiness, spiritual drowsiness, inantok, tinamad. Okay na yan. Saved na naman ako eh. Sabi naman nila, pag naniwala ka kay Jesus, saved ka na. Totoo naman. Kaso yung word na believe doon, ang kaakibat nun, obedience. Sumusunod ka ba? Yung paniniwala mo, may kaakibat bang pagsunod? Hindi po ako galit Mina-emphasize ko lang. Tatanaw, dumating ako sa spiritual drowsiness. Dati po kasi, syempre lumipat kami sa isang mega church. Maganda naman po ang mga mega church. Kaso, pag hindi mo tinabaho yung sarili mo, pwede kang makaramdam na, ay, okay na yan. Magsisimba ako, tapos magsaserve ako konti, tapos walang magpa-follow up sa akin, walang kukulit sa akin. Pero may ano po ako noon, parang life group akong sinasalihan noon. So, naisipan ko po noon na part-time sa isang college ng Sabado. So, buong araw ng Sabado, may pasok ako. Kailangan ko pong magmasteral. So, nagkataon naman, yung school na pinapasukan ko, may pasok siya ng linggo. Ayun, sakto, linggo. Very good. Sabbath day. Nag-enroll. Pero meron akong kay Lord. Lord, magsisimba ako ng 8 a.m. kasi meron silang simba ng 8 a.m. So, una pa lang, bago ako pumunta sa school ko, sisimba muna ako. Yan, sisimba ako. Nice. Tapos, papasok ako sa school. Hindi okay. Tapos one day, buti na lang. Kaya importante po na meron tayong mga church community. Kaya importante na meron tayong sinasalihang mga small group. Ang message lang sa akin ng parang life group leader ko noon, sabi niya, Van, musta? Yan lang. Tapos ako, nga. Yung simpleng musta niya, no. Di na ako nakakatindungan namin Kala ko di kailangan yun Kala ko okay lang Pero with that, sabi ko sa ganyan, explain ako sa kanya. Sabi, sige, kailan ka ba available? Sabi ko, Thursday ng gabi. Sige, doon tayo mag-life group. Bait ng life group leader ko noon. Nag-adjust niya. Tapos, buti na lang, patapos na rin yung SEM. Hindi na ako nagtuloy doon sa part-time ko. Nagsabado na rin ako ng aral ko sa masteral. And with that, tayo po. Kaya pag may nangangamusta ka sa atin, huwag tayo sin-zoned. Kasi si Lord ang nagre-remind sa kanila. Para doon sa tao na yon. Pag may kumatok sa bahay nyo, huwag nyo sabihin wala kayo doon. Kasi po, yung Diyos ang nagre-remind sa kanila sa inyo. And with this, dito sa sudden na pagdating, nakatulog na sila nantok na sila Hindi nila ina-expect na ganong oras. Same with the coming of the bridegroom. Same with the coming of Jesus. Hindi natin alam kung kailan. Sabi nga po dito sa Matthew chapter 24 verse 36. Malinaw na malinaw to. Ito po ay makikita natin kasi chapter 25 parable. Kung babalikan po natin chapter 24, it is about the signs of the end times. Tapos biglang parable. And sabi po dito sa 24 verse 36, Matthew, sige nasa slide yan. Sabi doon, but about the day or hour, no one knows. Tatanaw 2011, may lumabas, sila yung numerology ng Bible, na darating daw si Lord ng gantong date, gantong time, tapos may explanation sila. Kung ikaw mahina-hina ka, maniniwala kasi parang inaral nila mabuti. Tapos ang tendency po ng mga kabilang dun sa grupo nila, binenta nila lahat ng gamit nila kasi darating na daw yung Lord. So dito po, malinaw na sinasabi, the day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son.
Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, and ultimo yung mismong bababa, hindi niya alam kung kailan at anong oras. But only the Father. Kaya kung sakali po na dumating yung time na mayroong mag-preach dito, o kahit ako na lang, bigla ako mag-preach, ay hindi, hindi na totoo to, iba na yung panahon natin ngayon, darating yung Lord sa gantong date, ganyan-ganyan. Lumabas po kayo ng simbahan. Kasi false teacher na po ako nun. Kapag once na may nag-preach na ganyan, very wrong po yun. Malinaw po, no one knows, only the Father knows. And with this, the wise virgins knows who is coming. Kaya nga po sila nag-prepare. Kaya nga sila may dalang extra. Kasi nandun yung thinking nila na hindi ko pwedeng mamiss to. It is a matter of life and death. Mawawala yung kalahati ng buhay ko pag na-miss ko yung pagpasok ko dun sa wedding banquet. And with this, we are talking about eternity. Magdadala ako ng oil lagi kasi ayokong mamiss yung kasalan na inihanda sa akin, na inihanda ng Panginoon. Ayokong mamiss yung pagdating niya. Pag dumating yung Diyos, sa anong sitwasyon na buhay mo niya gusto kang abutan? Dati po, nabuhay din naman ako ng double standard life. Yung sisimba, tapos merong mga side hustles. So, meron akong friend doon, nasa Eastwood po kami. Pero Christian siya, pero kumakain kami sa isang restaurant sa labas. Di ba sa Eastwood po kasi may mga bar. Tapos sinanong ko lang siya, nakapasok ka na ng bar? Sabi niya, hindi. Kasi ayokong abutan ako ng Diyos na nandyan ako. And tayo po, sa mga pinupuntahan o ginagawa natin, sabi nga po no one knows saan mo ka gustong abutan ng Diyos? Sa anong sitwasyon o anong ginagawa mo na gusto mong abutan ka ng Diyos? Kaya nga po sinasabi, let us always be prepared. Kasi kahit sa Bible, nakasulat na darating siya yung mga panahong busy tayo. Busy tayo sa kanya-kanya nating personal na buhay. Busy tayo sa mga panahon na, Lord, ito muna kasi kailangan ko to Mas kailangan ko to kaysa sa'yo, kaysa sa Diyos. Lord, ito muna Kung may pinagagawa na sa atin yung Panginoon ngayon, maaaring natatagalan ka, naiinip ka, pero you continue. Preparing. Na lagi po ang isip na parang darating yung Diyos ngayon. Even po sa, tatandaan ko, merong sa pag-worship, sa serve, ang thinking daw lagi dapat, it's like as if that was your last performance. That is, huling tugtog mo na yon, huling kanta mo na yon, huling usher mo na yon, huling turo mo na yon. Kasi kapag huli mo na yon, ibibigay mo yung best mo. And with us, sa mga bagay na ginagawa natin, ginagawa mo yon kasi ang thinking mo, aabutan ka ng Diyos sa ganong sitwasyon ng buhay mo. Are we like the wise virgins na hindi tayo distracted? Kasi ang foolish virgins, distracted sila Kaya nga sila hindi nag-prepare kasi hindi malinaw sa kanila kung sino ba yung darating. Hindi malinaw sa kanila kung gaanong kahalaga yung darating. Hindi malinaw sa kanila yung taas ng tingin nila dun sa darating. And us, kung malinaw sa atin at napakataas ng tingin natin kay Jesus, hindi tayo magpepetiks-petiks. Babantayan natin lagi yung sarili natin. Hindi tayo magiging distracted, hindi tayo magiging walang pakialam. Dahil alam natin at malinaw sa atin yung bigat ng moment na yon. Tayo po bilang Kristiyano, ang thinking natin eternity, na pag haharap ako kay Jesus, actually ang heaven, bonus lang. Ang totoong nilulook forward natin sa eternity, yung makasama natin si Jesus. Si Jesus po talaga. Kung sa tao nga, nakakanta natin yung I'd rather have bad times with you than good times with someone else Kaya natin, yung sino mga ba kumanta ng I'd rather?
Tatanda ko, favorite kasi ng classmate ko nung high school yun eh. Yung kaya nating mag-spend daw doon sa taong mahal natin sa kahit mahirap na sitwasyon, basta siya lang yung kasama ko. Eh yung Diyos, mahirapan ka lang ko, ayoko na, na-offend na ako, hindi na ako magsisimba dyan, kasi ganyan-ganyan. Nako. Kasi sabi nga po, pagdating natin sa langit, di tayo magkakakilala na eh. Pero maganda yung relationship natin sa isa't isa. Ang tanging kilala lang natin si Jesus. Bakit hindi, simulan mo na ngayon. Yung pagkilala sa bridegroom. Magsimula ka na ngayon. Simulan mo na kilalanin kung sino ba talaga si Kristo. He is the Savior. At sabi nga po doon sa preaching ni Pastor Topher last time darating siya as judge. Hindi siya yung cutesy. Hindi siya yung cutesy na Jesus. Hindi siya yung darating siya as judge. Kumbaga ba sa term, wala siyang sasantuhin. Kung ikaw, hindi ka talaga nagdala ng oil, wala ka. Katulad po yung binasa natin, sinara yung pinto. At ayaw natin mapagsaraduhan. Yung iwanan ka nga, sakit-sakit na eh. Pagsaraduhan ka pa kaya? Let us reflect. Yung buhay ba natin ay parang nabubuhay na may urgency and expectation sa pagbabalik ni Kristo? Again, do you know who's coming? Do you have the oil in preparation for the one who is coming? Dala mo ba yung langis para salubungin kung sino talaga yung darating? Kasi kapag hindi natin nasagot, pag una pa lang, di mo pa lang nasagot na, ay, wala akong dalang langis. Ay, si Jesus, sabi nila si Jesus. Tandaan po natin, ultimo ang demonyo, kilala niya si Jesus. Ang kaibahan, ang demonyo di sumusunod. Cut ko na po dun. And last, ang pinakamasakit sa lahat na tanong. Last is, does the Lord know you? Tanong mo yung katabi mo ulit. Kilala ka ba ng Diyos? Ayan. Oh. Kilala ka ba ng... Kanina ang tanong natin, kilala mo ba eh? Kilala ko naman. Sige, kilala mo eh. Ngayon, ang tanong, kilala ka ba? Balikan po natin yung verse 10 to 12. At hanggang 13 na natin. But while they were on their way to buy the oil, di ba wala kasi silang dalang oil yung mga 5 foolish. Ang sabi ng 5 wise, sige, hindi kasi sapat to. Hindi naman sa madamot hindi po madamot ang wise. Hindi lang talaga sasapat para i-share pa. Kasi nga kanya-kanyang bitbit Hindi kasi sasapat to. Bili ka na lang. Bili na lang kayo. Kasi ang sigaw na, baka malayo pa baka sakaling umabot pa na makabili sila. Sila foolish nga sige, bili ako. Sige, tumatakbo pa sila. Bili. But, while on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Dumating na. Walang oil. Busy pa sa pagbili. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Sinara. Sumarado ang pinto. May kwentong kutsero po dyan Kwentong kutsero lang, barbero lang. Minsan daw, si Juan, na nag-pray, Lord, kasi gusto niya mag-alaga ng itik para sa business niya. Di nasagot yung prayer. Kaya siya itik, lumawak yung itikan niya. Tapos si pastor, dumaan, Juan, halika, church tayo. Pastor, walang mag-aalaga sa itik Okay. Laging ganun. Dumating na yung si Lord. Jadi sabi ni Juan, Lord, sama ako. Sabi ni Lord, Juan, walang mag-aalaga sa itik. Diba? Medyo nakakatawa siya, pero baka pagdating ng Lord, sama ako. Di ba magda-review ka pa? Wala mag-aalaga sa mo. Wala magbabantay ng aso nyo. Wala magbabantay ng bahay nyo. Verse 11. Later, the others also come. Lord, Lord, they said, open the door for us. Buksan mo kami, Lord.
buksan mo kami. Tatanda ko po yung mami ko, may ganito daw siyang experience sa TLOB. Dati po kasi sa encounter, mahigpit. Pag ano po kasi, pag yung last session na lumalabas, tapos sinililigpit, yung mami ko, medyo ano yun, friendly. Pumunta muna sa kakilala niya Diyos Asmi na pagkwentuhan muna siya. Tapos bumalik siya, sarado na. Mahigpit po talaga sa encounter nun. Sinasara talaga. So, mami, kumakatok talaga siya. Tapos bumalik daw sa kanya tong ano ng 10 virgins. Ganito pala feeling ng mga foolish. Buksan niyo ako. Andito ako sa labas. Gusto ko sumama doon sa last session. Huwag mo natin hintayin kumatok pa tayo. Utusan natin yung Diyos. Wala kang please eh. Open the door for us. Ang tawag naman nila Lord eh. Lord, Lord, open the door for us. Gusto pa po ba nating umabot po tayo sa point na sinisigawan natin yung Diyos na, Lord, pagbuksan mo kami. Papagalitan na naman ako ng asawa ko na mamaya. Ayan. Sige po, tuloy na po natin. But he replied, truly, I tell you, I don't know you. Hindi kita kilala. Ayan, thank you. Kasi yung eyeliner ko baka kumalat. Ito po siguro yung pinaka nakakatakot marinig mula sa Diyos. Nakala natin, kilala tayo ng Diyos. Pero yung totoo, hindi. Nakala natin, kilala mo yung Diyos, pero yung totoo, hindi. And verse 13, yung final word ni Jesus dito. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Actually, this is the final separation. Nung time po na to, nakapasok, nakasama yung wise virgins, yung mga handa. Ang malala, sinara yung pinto. Natandaan ko dati, sisimula na yung church. Dati po yata ang kultura dito. Kahit naman sa church namin dati, naghihintayan pa dumami yung tao bago magsimula yung service. At ngayon po nagka-countdown na tayo kasi dumating yung time na parang nagtanong sa akin si Bel. Sabi niya, Nay, sisimula na tayo, konti pa lang tao. Sabi ko, nandito na yung Diyos. Magsimula na tayo. And actually, practice po yun eh. Huwag po natin hintayin, ay, hindi pa naman sila magsisimula. Ay, worship pa naman, ayokong kumanta-kanta. Huwag po natin hintayin, sa susunod nga, magsasara nga tayo. Pag alas 9, nasara na natin yung pinto. Practice lang. Tignan natin kung sino makakatok. Ito tayo ginagawa naman po natin dito, practice na eh. The shut door represents the finality of judgment. Tayo po, kahit sa Hebrews nakasulat, pag namatay na, finish na. Kaya nga hindi natin pinagdadasal yung mga patay eh. Pinagdadasal natin sila habang buhay pa, as much as possible. Kung nyari nakaratay sila, pinatatanggap na natin. Kasi hanggang dun lang. Pag nalagutan na sila ng hininga, wala na. It's either abutan po natin yung kamatayan o abutan natin yung pagdating ni Jesus. Ang tanong, handa ka ba? And let us, wag po nating hayaang dumating na magsara yung opportunity for salvation. Ito po, nakakatakot talaga yung response na to eh. I do not know you. Ay, hindi ko na po na-expect. Nung prepare ko lang ito, sabi ko nga po, ko ngayon wala akong script. Kaya nagpa-ano po ako sa isa sa mga alaga ko na alalayan yung sinasabi ko. Kasi ang sakit-sakit nito eh. Marinig sa Diyos na hindi kita kilala.
Tingnan po natin sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Ito yung sinasabi na hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord. Sabi ko nga po ultimo ang demonyo. Kilala yung Diyos. Tatandaan niyo po yung time na dumating si Jesus, yung may inaalihan ng masamang espiritu. Lumuhod pa siya kasi kilala niya to kilala niya si Jesus Buti pa yung demonyo lumuluhod. Buti pa yung demonyo alam niya kung gaano kataas ito, yung reverence niya. Sabi dito sa chapter 7 verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But the only one, ito yung kagandahan, meron naman laging but si Jesus. But the only one who does the will of my Father who is in heaven. Ano ba talaga yung will ng Diyos? Balikan niyo yung Bible. Alam niyo naman ang dami na natin gina-justify sa buhay natin. Hindi, okay lang to. When you begin to justify, there is a battle within. Kaya mo nga gina-justify Kasi alam mo naman sa sarili mong mali. Pinagpipilitan mo lang. But the only one who does the will of my Father who is in heaven. Ito yung masaklap sa verse 22 at saka 23 Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Nag-prophesy naman kami Nambat pa And in your name, drive out demons. Nagpalayas pa nga kami ng demonyo And in your name, perform many miracles. Those are gifts. Binaringgan din po kayo isang preacher. Ingat po tayo sa mga gifts natin. Minsan yung mga gifts natin, yan yung magdadala sa atin sa impyerno. Kasi ang Diyos, pag nagbigay, walang bawian. Yung mga gifts na yan, bigay talaga ng Diyos yan once na hindi natin po ginamit ng tama at hindi natin ibinalik sa Diyos, ito maririnig natin sa Kanya. Then I will tell them plainly, walang emosyon. I never knew you. Away from me, you evildoers. Sakit. Pangalawang beses na, ito yung unang beses na sinabi, di ba? Hindi lang dun sa kanina sa chapter 25 na banggit na hindi kita kilala. Dito rin sa chapter 7 na banggit niya, I never knew you, hindi kita kilala. Away from me. Alis. Dayon mo ko, you evildoers. Gusto pa po ba natin, naabutan tayo sa panahon na sabihin sa atin ng Diyos na hindi kita kilala? Kanina, medyo confident pa tayo na kapag sabi na, kilala ko naman si Jesus. Tanong, kilala ka ba niya? O yung ginagawa na lang natin is just a religious activity. Ang kailangan ng Diyos personal na relasyon niya sa atin. Personal natin siyang kilalanin. Paano? Sunod tayo. Sunod. Minsan kasi, pakiramdam natin, mas marunong tayo sa Diyos Nakakaya naman doon sa may gawa ng langit at lupa, sa may gawa ng universe, sa may gawa ng mga cells mo. Para sabihin mo pa sa Diyos na, Lord, hindi, bigay mo na sa akin to. Nakakaya sa Diyos. Again, balikan po natin tong 3 critical questions. Are you ready? Are you really ready? Ang tanong, do you have the oil? Dala mo ba yung langis? Pangalawa, do you know who is coming? Kilala mo ba kung sino talaga yung darating? At pangatlo, does the Lord know you? Gusto pa ba nating marinig sa Panginoon? I do not know you. Sabi nga doon, sasabihin ng Diyos sa'yo plainly sino ka? Who you? Sa term na yun ng mga Gen Z. Who you? Sino ka ba talaga? Let's have that question now. Sino ka ba talaga? Lahat tayo may dala-dala tayong torch. Lahat tayo may dala-dalang lamp. Lahat tayo gusto natin maging light bearer. Ang tanong, handa ka ba talaga?
Kasi kung handa ka, kung kilala mo kung sino yung darating, paghahandaan mo. Alam mo yung urgency. Alam mo kung gano'ng ka-critical yun. Ang pinag-uusapan natin dito, eternity. Sabi nga sige nak. Many says, or we often hear, life is short, enjoy it. Kumbaga ba, YOLO? You only live once. But we often forget, eternity is long. Prepare for it. Ang buhay na walang hanggan katapusan. Tayo lang po ang may choice. Are we going to choose the eternal life or eternal death? Nasabi nga kung babasahin natin ang impyerno, hindi mo gugustuhin Sige, kung hindi mo naiintindihan si Jesus. Minsan, kapag mainit, di ba, pag summer, may pasok kami ng summer, tinatake ko yun as opportunity na sumusundot konti ng sa mga co-teachers ko. Ang init, no? Grabe init. Grabe pa doon sa impyerno dito. Kaya tanggapin na natin si Jesus. Ginagano ko yung mga co-teachers ko, yung mga classmates ko. Kasi, yun nga lang mainitan tayo dito sa lupa, di ka na makapakali. Handa mong magkaskas ka para makabili ng aircon para maging komportable ka Pero yung eternal death, pag nandun na tayo, wala na. There's no going back. Kaya nga yung kanta natin, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? And today, let us all stand. Muli po, aawitin natin yung kantang to, and may this be our prayer. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang buhay mo't lakas, nagbigay sa'yo, buhay na wakas. Pangalan niyang banal, kailan ng pagkakataon, patuloy ng lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng tunay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon,
kung hindi po ngayon, kailan pa? Tagal-tagal na natin. Dumating na po sa atin yung point na nainip na tayo, inantok na tayo. Pero ang mahalaga, dala pa ba natin yung mga oil? Na anytime na dumating si Jesus, handa ba tayo? Kilala ba talaga natin kung sino yung darating? Kasi kung kilala mo, hindi ka magpepetix ng ganyan eh. Kung kilala mo, hindi ka magpapabaya. You will have that urgency. At kung kilala mo ba talaga? O baka hindi mo talaga kilala. And worse, sabihin sa'yo, na pag dumating siya, kasi pag dumating si Lord, hindi secret eh. We will hear the trumpet. At sasabihin mo, Lord, sama ako. At sasabihin, huwag po natin hintayin na sabihin sa atin ng Diyos, sino ka ba? Kilala ba kita? This time, let us again ask for God's oil. Panginoon, nandito po kami. Muli, inihiling po yung langis na nagmumula sa iyo, your anointing, Father. Lord, we are running out of oil. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin bitbit yung mga langis o wala kaming bitbit. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin ibinibigay yung sapat na paggalang kung sino ka. Lord, renew us, O God. Restore us. Revive us, Lord. Ayaw po naming marinig yung mga katagang sino ba kami. Ayaw po naming marinig yung mga katabang hindi mo kami kilala. Panginoon, patawarin mo kami. Muli, Panginoon, nandito kami. Lumalapit sa iyo. Renewing our lives. Lord, we are looking forward sa muling pagdating mo. The eternity that we will have with you. All we want, Lord, is to be with you for a lifetime. For eternity, Lord God. Yung buhay na walang hanggan na inihanda mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na isa pamuhay ito hanggang dulo. Huwag mo hayaan, Panginoon, na dumating kami sa point na kung kinakatok namin yung pinto kasi napagsaraduhan kami. Lord, ayaw namin dumating kami sa ganon. Lord, gusto namin nakasama mo kami, napapasok sa kasalan na to. We are excited for the bridegroom. And us, Lord God, being the bride. Ihanda mo kami, Panginoon. Always remind us, Lord God, on who you are in our lives. Always remind us by the power of your Holy Spirit, Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, renew us. Renew us, Lord God. Lord, this blessed hope, itong pinagpalang pag-asa, itong inaasahan namin, Panginoon, ihanda mo kami, Panginoon. Ihanda mo kami. At sa paglabas namin sa lugar na ito, hindi ito matatapos dito. We will continue bringing the oil. We will continue knowing you. And when the time comes, kilala mo kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for this eternal life. Thank you for a renewed life. In Jesus' name we pray. Amen.